Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. O, ito na yung hinihintay nyo. Matagal hindi nakapag-vlog kasi pumunta sa malayong lugar. Di ba, biro lang. Ayan, medyo sinisipon-sipon pa. Malamig kasi kami dito ngayon sa Antipolo. Ginito nga ba? Barado yata ilong. Barado ang ilong. Pero, ayan, tuloy-tuloy kami. Bibigyan lang namin ng pansin kasi yung vlog po namin kahapon, ay yun nga, yung umararo daw dyan sa video, yung matanda, yung 57 years old, yung Fortuner niya, inararo niya dyan sa loob ng video. Pero ang naging bottom line kasi doon, nung vlog ko, hanggat maari, yung sasakyan nyo, kung automatic transmission yan, huwag nyo na pong ilalagay sa neutral. Sa drive na lang. So kalimutan muna natin yung umararo sa loob ng video. Ang pag-aralan po natin, kasi mas naging center of attraction doon sa vlog ko, Chip. No. Bakit daw sinasabi kong wag ilagay sa neutral? I-drive na lang. Magaling pa daw ako doon sa mga engineer na gumawa ng sasakyan. No. Kasi sila naman daw, totoo naman, sabi nila, sa haba daw ng panahon, ginagamit niya yung neutral. Tapos twin traffic halimbawa nasa traffic sila. Kada traffic, neutral drive. Neutral drive, stop and go, neutral drive. Wala naman daw nangyayaring hindi maganda. Oo, okay naman. Ngayon, bago namin pag-usapan ni Chip yung tungkol dyan sa neutral saka sa drive, Chip, ano ba ang trabaho nung ATF na to sa automatic transmission? Hindi magpadulas, magpalamig, saka magbigay ng pressure. Yun ang trabaho niya. Yun ang trabaho niya sa automatic transmission. Di ibig sabihin ba kung magpadulas, mag-i-slide? Hindi. Kailangan dumulas para yung frictionless. Huwag magasgas yung mga pyesa. Yung mga pyesa. Sige, doon sa magpalamig, ano ba ang problema? Sa English yun ay nag-overheat ba yung yung overheat? Nag-overheat yan, siyempre. Lalo na kung kulang. Hindi kaya barado yung mga linya mo. Hindi kaya sira yung oil cooler. Oil cooler. Maraming pang gagalingan ng yung filter, transmission filter. Barado transmission filter. Mag-overheat ba yun? Mag-overheat. Hindi makaakyat hindi makapag-penetrate yung langis doon sa loob. Gano'n ba kainit sa loob ng automatic transmission? Nakapasok ka na ba doon? Ang init talaga dyan. Ang init, alam ko to. Hindi mo mahawakan yung body ng transmission. Alam ko 200 degrees Fahrenheit yun. Ganun siya kainit at lumalampas pa. Ngayon, Chip, pag nag-init yun, halimbawa, nasira nga yung yung cooler, oil cooler. Nag-init yun, ano mangyayari sa fluid? Masisira yung fluid mismo. Masisira? Susunog, mawawala yung kanyang dulas. Yun ang sisira doon sa mga clutch. Kailangan ipaliwanag muna natin sa kanila ang talagang major na trabaho ng fluid. Ngayon, doon pa lang tayo sa overheat. So, pag nag-overheat daw, sabi ni Chip, yung fluid mo, unang-una, may amoy yan. Ano amoy nun? Amoy fluid, nasunog. Nasunog. Tapos, anong kulay nun? Nagba-brown yun ba nga, maitim pa. Maitim, parang putik, ganun. Pag maitim na, malala na yun. Malala na yun. Meron naman, nasira nga yung oil cooler na nabutas. Pumalo ngayon yung coolant doon sa fluid. Ano naman kulay nun? Nagiging parang gatas. Gatas. Tulad nito, yung clutch pack. Ito, clutch pack. May mga clutches sa loob nito, mga lining. Mga 5 siguro yan. Parang ganito yung laman yan. Mas malaki lang to. Meron siyang plate. Meron siyang lining. Ito, baliktaran. Ngayon sa loob to, Chip, magkakadikit na talaga yan. Magkakadikit yan. Pero wala pang pressure hanggat wala pa yung langis. So ito, Chip, meron sa loob to. Ayan, hinahawakan ko, napapaikot ko yung nasa loob. Umiikot yan. Ayan, umiikot Kasi hindi pa kumukontak. Ngayon, ito, paano magkokontak to? Pagka nalagyan na ng pressure ng langis. Pero hanggat walang pressure, umiikot yan. Pero magkakadikit yan. Magkakadikit yun. Pwedeng, kung kunwari, may ng klase langis mo o wala ng langis, naka-neutral. Neutral yan. Pagka, ganito, umiikot to. Umiikot, neutral yan. So yung neutral niya, nagkikiskisan pa rin sila. Nagkikiskisan pa rin. Sige, ganito. Nilagyan mo ng pressure, nagdikit ito, iikot na ngayon yung sa loob nito. Kukontak na yan. Kasi ito magiging isa na yan. Puno ito ng lining sa loob. Kaya yung sinasabi naman ni Chip na kailangan maging madulas, kasi habang hindi po ito naka-engage, dapat ito ay
Madulas. Madulas. Oo, Dahil kung hindi, masisira. masisira. Magkakainan yung dalawang clutch tsaka Yung clutch. yung pressure plate. Oo. Ngayon mga kapatid, ito pupuntahan namin ni Chip. Yung tungkol dito sa neutral saka sa drive. Oo. Kasi Chip, sabi ko, hanggat maaari, ilagay nyo na lang yan sa drive. Ngayon, kapag nilagay mo sa neutral, pwede kasi talaga mapabilis yung pagsira. Hindi naman talagang Hindi masisira agad. Pero, Oo. Kasi gano'n naman talaga yung trabaho niya eh. Oo. Pag naka-neutral ka, siyempre, pag naka-neutral ka, umiikot pa rin yan. nag-iikutan lahat to. Oo, pati ito, lahat Ito, yan, Oo. nag-iikutan yan. Sa loob, magkakadikit yan. Yung isa dito, hindi umiikot. Yung isa umiikot. So dito, ang umiikot dito, yung lining. Ito, umiikot. Ito naman, nakahinto naman tong plate. Ngayon, kapag ka ito ay nalagyan ng pressure, magdidikit silang ganon, Ikot na sila lahat. ikot na silang lahat. Sabay na. Bakit ba? Pag nasa drive, ano ba ang mangyayari? O, pag naka-drive, merong isa na nakakontak. Halimbawa, ito yung input shaft. Ayan. Ayan, ito yung nakapasok sa torque converter. Ngayon, pag naka-drive ka, let's say na ito yung drive. Ito yung drive. Kukontak na yan. Kukontak. Pupersa yan dito. Mm. Itong isa, hindi rin muna iikot kasi nga nakakontak. Nakakontak na to. So ito, pag naka-drive ka, yung diretso na yan, isang diretso na lang yan. Magiging buo na yan eh. Oo. Magiging magkakaroon na silang relasyon. Relasyon. So isang buo na yan, naka-drive ka, kaya pag ito umikot, binitawan mo yung preno mo, Sasama na to. sama na yon, ikot na yung mga gulong kasi diretso na sa propeller. Ito propeller na to eh. Ngayon, pagka pinreno ko, nakahinto din ba lahat to? Oo, Namreno hihinto ako yan. Kasi kung naka-drive ka, Naka-drive ako. edi hihinto yan. Hinto. Kasi naka-contact dito yan eh. Nakapasok na to doon sa torque converter. Pati ko torque converter mo, Nakahinto yung loob. pahihintuin niya yung loob. Oo. Maganda ba yun? Okay yun kasi walang friction. Walang nag-iikot ang clutch na gano'n. Pinipigil ng preno. Kasi pag pigil mo ng preno, lahat ito nakahinto na. Tigil to. May naka-drive ka nga, kaya may relasyon na sila eh. Pinigil mo yung isa, pipigilin din niya lahat. So, ang mangyari lang, pag bitaw mo ng preno, aabante ka kasi iikot na yung torque converter, diretso doon. Pag apak mo ng preno, hihintuin niya yung gulong, hihintuin niya to. Hinto na lahat yan. Hinto na lahat yan. So, every time na matatraffic ka, apakan mo yung preno, nakahinto ito. Pag binitawan mo yung preno, naka-aim ka, iikot ito, lahat. Kasi naka-contact na tong clutch dito. Naka-neutral ka, umiikot yan. Umiikot. Oo, umiikot yan pag naka-neutral. Itong main shaft na to, umiikot to. Pero itong Ito, hindi. counter, Outer shaft. hindi to iikot kasi nakapreno ka eh. Itong output shaft. Pero naka-neutral, iikot to lahat. Lahat, pati yung mga clutches doon. Umiikot yan. Pero hindi sila nagko-contact. Parang ganito, yan. Umiikot sila, pero wala silang contact. Wala silang So, yun yung sa neutral. Yun ang neutral. So, mga kapatid, pag naka-neutral kayo, umiikot pa rin to. Isa nga lang dito yung nakatigil. Yung isa Halimbawa, ito, nakatigil to, yung stationary. Pero itong clutch, umiikot. Kasi nga, umiikot itong input shaft. Yun yung neutral. Kaya po kung halimbawa, mga kapatid, no, naka-drive kayo, ilalagay nyo sa neutral, sa halip na naka-drive ay namreno kayo, hindi na siya umiikot at naka-stop na rin yung torque converter, inilagay nyo sa neutral, ito ikot ng ikot to. Ikot ng ikot yan. Pero dapat walang friction. Hindi, maganda langis mo para walang friction. Kailangan maganda yung langis mo. Kailangan maganda langis mo. Kailangan maganda langis mo. Kailangan kompleto langis mo. Mabilis din ang ikot niya kahit naka-idle lang. Oo, kailangan hindi sunugan langis mo. Kailangan malamigan langis mo, yung normal operating temperature. Kasi naka-neutral ka, gumagalaw lahat. Kasi umiikot ka. Kasi umiikot siya lahat. Gumagana siya. Yung iba pong mga nag-comment sa amin, sorry to say po, nagkabaliktad lang po yung inyong pagkakaintindi. Kasi ang sabi nung nag-comments doon, kapag naka-neutral, hindi daw po umiikot.
Umiikot. Umiikot. Kasama sa torque converter yan. Mm. Ito, nakasaksak to sa torque converter eh. Ang talagang hindi umiikot, yung nakadrive. So kung nakadrive ka, pag pigil mo sa preno, hinto ang torque converter, hinto ang input shaft, hinto ang output shaft, nakahinto sila lahat. Oo. Normal operation naman yung naka-neutral ka, tapos walang problema yon. Pero kung gagawin mong manual, yung automatic transmission mo, Oh, halimbawa, nasa traffic, oy, stop, neutral. preno, neutral. Tapos, aandar ng konti, ilalagay sa drive, stop na naman, preno, neutral. So, ang nangyayari, Chip, itong mga clutches na to, dahil yan, may pressure, ang nangyayari, ganun ang ganun yan. Oo. Pisil. Pisil buka. Pisil buka, pisil buka. Eh, ano ba nangyayari sa tenga pagka pinipitik mo? Namumula. Mamumula din. So, kapag naka-neutral ka at ginagawa nyong ganun, engage, disengage, engage, disengage, anong posibleng mangyari? Anong posibleng mangyari? Hindi magkakaroon ng salyada, madaling masira. Kasi hindi naman ganun naka-design yun. Ito, baka sabihin nila dahil sa nakakabit sa main drive, nakakabit sa torque converter. Yun yung torque converter, napipigil natin to. Huwag nyo lang i-revolution para hindi kumontak, para tumigil. So, ibig sabihin, pag nakapreno ka, ang torque converter, Ito yung loob ng torque converter, nakapigil. tumitigil. Ang umiikot doon, yun lang labas. Kaya pala bawal sa automatic yung dalawang paa. Oo, kasi baka matapakan mo yung sila. Kapatid, huwag niyong gagawin na ang nag-drive kayo ng automatic transmission, yung kaliwang paa nyo nasa preno, yung kanang paa nyo nasa accelerator. Eh bakit? Bakit ba ganun? Hindi, baka malito ka eh. Oo, baka malito ka, ini-accelerate mo, yun namang isang paa mo nandun sa preno, eh di pag talaga itinodo mo acceleration, naku po, kayang-kayang umabante niyan, masusunog pa preno mo dahil sa lakas ng torque converter. Kaya niyang paandarin. Ngayon, Chip, paano? Kung halimbawa, maayos naman, bago pa naman yung sasakyan ko, maganda pa yung automatic transmission fluid. Pwede bang halimbawa, nagpapahinga yung sasakyan, ilagay ko lang sa neutral, ini-start ko lang, pinapainit ko lang. Siyempre, naka-park yun. Sabihin na natin, naka-park. Naka-park. Normal lang ba yun? Normal lang yun. Okay lang yun. Ang Wala naman yung madadamay. Walang masisira. Pero lang yung balik-balik kang Stop and go, nasa traffic, yun yung gagamitin mo nga, traffic naman, naka-stop. I-handbrake ko, lagay ko sa neutral. Tapos nag-go na naman. Kakambyo mo na naman. Pinag-aralan natin yung trabaho niya eh. Mas maganda talaga nakadrive ka. Nakadrive ka. Huwag mo nang in-neutral sa traffic. Pero kung bago pa yung sasakyan mo, maganda ang ATF mo, walang problema. Wala, kahit ano, okay lang. Paano nga kung ang ATF mo, hindi mo naman alam, sunog na pala? Para tumagal-tagal pa, huwag mo nang in-neutral. Di ba? Yun, mga kapatid, ang isang problema. Hindi naman natin sisisihin yung sarili natin. Kasi tulad nyo, kung hindi naman kayo mekaniko, hindi rin kayo DIYers. Lalo na yung mga bagong sasakyan ngayon, wala naman dipstick. Paano mo titignan kung maganda pa yung... yung mga design ngayon, wala nang dipstick. Wala nang dipstick, kailangan makita mo yung oil. Kaya nga, hindi mo doon makikita. Hindi mo makikita. Babase ka na lang doon sa kilometer reading, tsaka yung manual. So, yung ba ang dahilan, Chip, kaya marami tayong trabaho dito? Maraming nasisirang ganun eh. Kasi po mga kapatid, hindi naman namin sinasabing mali yung design. Pero kung ang ATF na nakakarga dyan sa automatic transmission nyo, may mga ribaba na, madumi na, nahaluan pa ng coolant, tapos hindi nyo alam, tapos matagal nyong papaandarin yung sasakyan nyo, naka-neutral or naka-park, ikot ng ikot yun. Ikot na ikot yun. Tapos hindi na maganda yung lubrication properties ng oil mo. Nagkakaroon ng friksyon. Magkakaroon ng friksyon. So pupudpurin niya ngayon yung mga lining. Lalo na kung nag-oxidize na, ibig sabihin hindi na siya magandang langis. Wala na siyang pampadulas talaga. Nag-oxidize niya. Kaya yung mga design ngayon ng transmission, masyadong sensitive sa langis. Oo nga eh. Bakit ba? Pag nagkamali ka ng lagay ng langis o ibang klaseng langis, wala. Nasisira talaga. Anong mas maganda? Yung nakadrive ka o naka-neutral ka?
Saan? Sa traffic? O Sa traffic, sa traffic lang. Hindi, kasi normal yung ano eh. Hindi kasi ang pinag-uusapan lang, pinagtatalunan yung sa traffic. Eh. Sa traffic, oo. Mag-drive ka na lang. Mag-drive ka na lang. Huwag ka na mag-neutral kung sandali lang namang ano yun eh. Oo. At parang tumitigil yung transmission mo talaga. Oo. Kasi Chip, ito pa eh. Meron pa ako napansin dyan eh. Halimbawa, naka-drive ka. At syempre, naka-aim na yun eh. Oo. Pati yung gulong mo, lahat nakaposisyon na yan eh. Naka-aim na yan. Oo, Huwag kang aim na yan eh. tatakbo na yan. Oo, pati yung mga cross joint mo, naka-aim na yan eh. Di ba? Tandaan nyo yung cross joint ha. O sige, naka-aim na yan. Pag bitaw mo ng konti ng preno, gagano na yan, smooth. Takbo na yan, oo. Pero pag naka-neutral ka, paglagay mo sa drive, tsyuk, gaganon yun eh. Pati yung mga cross joint mo, gumaganon yun eh. Maghahatawan pa yun. Hahatawan pa yun. May salyada, hindi pwedeng wala. Oo, pati dito sa loob nito, tsyuk, gaganon yan. Hindi nyo lang naririnig. Tapos yung engine support mo, tsyuk, gaganon niya yun. Di ba? O ano mas maganda? Yung naka-neutral ka, lalagay mo sa drive every now and then, or yung naka-drive ka, hintayin mo lang mag-go. Hintayin mo na lang mag-go. Umiikot lahat pag naka-neutral eh. No? Pag naka-neutral, mga kapatid, umiikot lahat to. No. Yan, umiikot lahat yan. Nagkokontrahan sila eh. Ngayon, mga kapatid, hindi namin sinasabing bawal i-neutral. Kasi yun naman talaga yung trabaho niya. Mag-neutral ka. So, ano ang maipapayo ni Chip para kahit na ninun-neutral mo, halimbawa, nagpainit ka muna sa umaga, siyempre, nakapark yan. Neutral. Ano ba pagkakaiba ng park saka neutral? Yung park, para din neutral. Kaya lang, hindi ikot ang gulong. Hindi ikot ang gulong kasi nakalock yung parking foul. Asan ba yung parking? So ito yun, yung hinaharang ng parking foul ito. Dito, gaganon yung, may ipin na ganon yun, harangin niya. So hindi iikot itong output shop. Itong output shop, hindi yan iikot. Ngayon, ang neutral, umiikot, hindi nga lang nakalock to. Hindi lang sumasama sa lining. Ngayon, ang sabi, bakit sabi nyo, bawal in-neutral? Hindi mo bawal mag-neutral. Huwag mong gawin yung nasa traffic ka, stop and go, ninyo-neutral mo. Yun lang ang una. Ngayon, mga kapatid, kung maganda ang fluid mo, bago ang fluid mo, at medyo bago pa sasakyan mo, kahit buong maghapon ka, mag-neutral or mag-park, walang problema. Walang problema yun. Yung sa BDO kasi, ang sabi ko nga, ang findings ko doon, nilagay niya sa neutral, tapos nung nalito na siya, nailagay niya sa drive, nakaapak pala, sabi naman niya sa video, doon sa report, nakaapak siya sa accelerator. Biglang ganon. Tapos yun nga, pagpasok sa loob, nag-atras-atras pa siya. Sabi sa akin, sir, paano niyo papaliwanag yun? Hindi ko na kayang paliwanag yun kasi mental lapse na yun eh. Naguluhan na siya eh. Hindi, tsaka mabigat na yung kamay niya eh. Oo, wala na. Nadadaanan niya yung neutral, nadadaanan niya yung abante at sa abante na eh. Wala na. Sa nervyos niya. Nervyos na eh. Mental lapse na yun eh. Tapos kinakabahan pa yun. Wala, hindi na yung kaya ipaliwanag. Sa korte na lang niya ipapaliwanag yung kailangan niya ng magaling na abogado. So, yun po mga kapatid, neutral or drive, walang problema. Pero siguraduhin nyo mga kapatid na ang inyong ATF ay maayos. Kaya dapat... Kagaya ng mga Toyota, mas magaling dyan para wala kayong problema. Sa kasa na kayo yan. Oo. Magpa-change oil, di ba? Halimbawa, itong merong darating dito, isang araw, may tumawag, 2019 na Toyota Fortuner ulit. Magpapadialysis daw. Ano sabi mo? Sa kasa na lang siya pumunta. Sa kasa na lang pumunta. Medyo maselan yung kanyang transmission. Tapos, yung mga modelo lang naman. Modelo lang, yung Grandia ko, ilang beses na natin pinalitan ng fluid to eh. Di ba, yung ibang mga lumang Innova, yung naka D4D, yung hindi pa, antitibay naman. So, hindi po namin sinasabing masama mag-neutral, mag-park. Ang problema, kung ang inyong langis, ang inyong ATF ay problematic na, marumi na or nag-oxidize na, wala nang kwenta, sabihin natin gano'n. Matutulo yan. Ngayon, ang talagang sinasabi namin, yung nasa traffic, stop and go, every time na hihinto ka, nilalagay mo sa neutral, mag-manual na lang po kayo, manual transmission. Kasi po, sisirain nyo yung, ang dami nyo sisirain. Yung sa aircon, yung tumataas yung idle. Mataas ang idle, naka-neutral. Tapos bigla mo yung pinasok sa drive. Diba? Lumalagabag pa eh. Lumalagabag, dami sisirain. Pati yung cross joint mo, pati yung yoke mo, pati differential mo, pwede niyang sirain kasi bumibigla yun eh.
Buti sana ko isang beses lang. Lalo na kung madalas ang minsan. Gaano ang tindi sa... gaano kadalas ang minsan. Madalas ang minsan. Yung traffic dito Mayat maya. Mayat maya, hindi ka pa nakakaisang kanto, hinto ka na naman. Ilalagay mo ba yun sa sa neutral? Siyempre naka-aircon ka rin. Mataas ang minor mo pag naka-aircon ka. So, delikado po talaga. Yung preno, drive, malakas yan sa brake pads. Brake pad. Magkano lang naman ang brake pads? Kayang-kaya nilang i-DIY yun. Kaya pero yung transmission, hindi nyo kaya hindi nyo kaya i-DIY. Pag ito napudpud, wala na. Samantalang yung brake pads, magkano lang ang pinakamahal niyan? Sabihin mo na yung original, 5,000, 6,000. Pero yung mga Bendix, 1,500, 1,600, 1,800. Apat na piraso na yun. Yung mga replacement. Mas safe yung drive and go. Ayan. Drive, brake, and go. Pero yung neutral, drive, and go. And go. Pagka sa loob ng isang araw, naka 1,000 times yung ginagawa yan. Mas madali masira kaysa rin sa naka-drive ka lang. Kasi nag-overheat din yun madali yung mawewear yung inyong mga clutches. At kasama na rin doon yung tear. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Sana po ipagpatuloy nyo pa po yung panonood po ng aming mga vlogs. Ito namang mga vlogs namin base din sa aming mga karanasan. Wala pong itinatago dito. Huwag po kayong magagalit sa amin. Kung nakakatulong po kami, thank you. Kung ayaw nyo naman pong tanggapin, thank you din. Ang importante lang po, may naibabahagi po kami sa inyo. Mga kapatid, Happy New Year. Ito si Chip, mag-Happy New Year ka na. Happy New Year! Happy New Year! Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi.